Ako si Chad, and this is my story here in South Korea. Maaga nga kaming gumising ngayon dahil naka-schedule kami for training. Kailangan kasi namin magsanay kung paano mag-drive ng forklift. Dito kasi sa company ay mandatory ang pagdadrive ng forklift dahil nga mabigat yung mga product na ginagawa namin. Nag-taxi na nga lang kami papunta sa location kung saan kami magte-training. Tatlo nga pala kaming Pinoy na magsasanay ngayon kung paano mag-drive ng forklift. Noong nasa Pinas pa ako ay nakakita na ako ng forklift. Pero I never imagine na pagdating ko pala dito ay kailangan kong magsanay kung paano mag-drive ng forklift. Malaking advantage din to para sa akin dahil magagamit ko din naman to in the future. Hindi nga pala libre ang pagkuha ng license or certificate ng forklift. Hindi naman kami naglabas ng sarili naming pera dahil si employer ang gumastos sa training namin. Ang bawat isa nga ay nagkakahalaga ng 300,000 won, tapos tatlo pa kami. So, bali, 900,000 won ang binayaran ng employer namin. 2 araw nga yung training namin. So, kailangan talaga na makakuha kami ng certificate dahil kung hindi, yari kami nito. Pagdating nga namin sa location ay nag-aantay na yung mga forklift na ibabangga namin. Ay hindi, pag-aaralan pala. Siyempre, kabado tayo dahil hindi naman tayo marunong mag-drive. Bahala na si Batman kung anong mangyayari. Tara, pasok tayo. Ito nga pala ang training center kung saan kami magsasanay. Pumasok na nga kami sa loob at agad naman kaming in-assist ng mga staff. Buti na nga lang marunong yung isa naming kasama na mag-Korean kaya hindi kami nahirapan. Binigyan nga kami ng form na kailangan naming fill upan. Tapos umakyat na kami sa 5th floor kung saan kami mag-aaral. Siyempre kabado pa rin tayo dahil di ko alam kung ano mangyayari mamaya. Bahala na talaga. Ang schedule nga pala namin ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tapos, 3 to 6 naman ang actual driving namin. So, bali, sa 9 to 3 ay more on discussion. Alam namin yung mga parts ng forklift. Yun nga lang, wala akong maintindihan dahil Korean yung instructor namin. Tapos, ang bilis pa magsalita. Kaya, wala talaga akong naintindihan. Yung tipong tango ka lang ng tango kahit wala ka namang maintindihan sa mga tinuturo ng instructor. Tapos, tamang video lang tayo. Kunwari, nakikinig tayo ng maayos. Mamaya sa actual, bahala na talaga. Eto nga kasama ko hindi na kinaya. Natulog na lang siya habang nadidiscuss yung instructor namin. Huy, bawal yan. Alas 3 ng hapon ay bumaba na nga kami dahil mag-uumpisa na ang actual driving. Bawat isa nga sa amin ay may kanya-kanyang trainer. Iga-guide kami at saka tuturuan kung paano magpatakbo ng forklift. Noong unang subo ko nga sa pag-drive ay talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil nga wala akong experience sa pag-drive, nalilito ako kasi hindi ko alam kung paano umatras. Lagi akong nawawala sa linya. Kaya yung Koreano na nagtuturo sa akin ay galit na galit. Gustong manakit. Pero sa huli ay kinaya naman natin. Kahit paano ay natuto din tayo. Yun nga lang, sobrang tagal. Nakakalito lang talaga sa una. Pero ayos naman. Gabi na nga kami nakauwi at nag-taxi na lang kami. Natapos din ang day 1 na sobrang nakakapagod at nakaka-stress. Pag naalala ko yung Koreano kanina, pikon na pikon talaga sa akin. Kinabukasan nga ay kailangan namin bumalik sa training center para tapusin yung oras ng pagsasanay namin. Bale, ang schedule namin ngayon ay alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. More on driving na kami ng forklift dahil tapos na nga yung discussion namin kahapon. Sobrang lamig pa ng panahon, kaya nakakatamad. Nag-taxi na nga lang ulit kami papunta sa training center dahil nga hindi kami marunong mag-commute kaya taxi na lang para mas madali. Ngayong araw din kasi ay makukuha na namin yung certificate na kailangan sa company. Sabi nga ng kasama ko, nagtatrabaho daw dahil marunong na kayo mag-drive ng forklift. Pagkadating nga namin sa training center ay kagad kaming sinabihan na sumakay na sa forklift para magsanay. Gaya nga ng sabi ko, more on driving kami ngayon. Hinayaan na nga lang kami ng trainer namin na mag-drive. Dahil nga marunong na rin naman kami. Kung kailan paggabi saka naman malamig ang panahon. Ang lakas pa ng hangin. Kaya hindi naging madali ang training ngayon dahil nga malamig. Yung kamay ko pulang-pula na dahil sa sobrang lamig. At rasabante nga yung ginagawa na yung pag-drive tapos kukunin namin yung paleta na nasa sahig. Tapos ibabalik. Paulit-ulit hanggang sa matuto. Tamang ngiti nga lang ako kahit nilalamig. Siyempre tapos na tayo eh.
After 2 hours ng pagdadrive ay pumasok kami sa office para magpainit. Sobrang lamig talaga sa labas. Paggabi na din kasi kaya ramdam mo na talaga ang lamig sa labas. And finally, nakuha na din natin yung certificate na kailangan sa company. Annyeong!